Hello, kamusta na po? Ha? Kamusta na ang mga bangag dyan? Ang mga DD sheets? Kamusta na yung mga bangag na DD sheets? No? Kamusta na po ang mga buhay nyo? Buhay pa ba? Mga bangag na DD sheets, kamusta na kayo? Oh. No, kamusta na ang paninira nyo sa Pangulo? Mga bangag na DD sheets, kamusta na? Kamusta na yung mga ginagawa nyong paninira sa Pangulo natin? Sino na ba Pangulo natin? Nagtagumpay ba kayo? Hindi. Hindi kayo nagtagumpay sa inyong mga masasama na mga gawain. Hindi kayo nagtagumpay. Mga didishits. Ano na? Anong nangyari kay Inday? Si Inday, mga kababayan, ay nagmumuni-muni kung paano niya sasagutin ang mga katanungan ng COA. Kasi, plunder yan. Plunder. Pagkatapos ng palugit na binigay sa kanya ng COA, pag wala siyang maisagot na matino, plunder yan. Plunder case. Ay, kawawa naman si Inday Badiday. Paano naman kasi matakaw masyado sa confidential funds dahil sa katakawan. Ayan na tuloy nangyari, di ba? Plunder. Yan po yan. Kaya ngayon po si Inday Badiday, nag-iisip po si Inday Badiday kung paano niya sasagutin ang lahat ng mga paratang sa kanya. Hindi natin alam. Baka sa bahay nila umiiyak na yan. Di ba? Yun yung mga guys. Umiiyak na siguro yun. Alam niyo kasi, mga guys, no? Ilang oras ba? 3 oras at kalahati. Medyo masakit na yung aking throat kasi nag-live po ako sa YouTube at ako po ay nag-live sa YouTube ng 3 oras at kalahati. No? Sa YouTube ako nag-live 3 oras at kalahati. Kaya eto, parang ayoko na magsalita, no? Nag-live lang ako para kumustahin ko lang kayo, mga kaibigan, no? Kumustahin ko kayo. At ang mga DD sheets na rin, kinakamusta ko mga DD sheets, kung ano na bang nangyari, no? Kasi nag-live na ako sa YouTube, 3 oras at kalahati. Oy guys, alam niyo ba ang ganda ng live ko sa YouTube? Punta kayo sa YouTube ko, Admin Rich, panoorin nyo. Ang ganda ng live ko. At alam niyo ba, ang dami kong napaiyak ng mga DD sheets. Talagang iyakan sila, mga kaibigan. Sa comment section, talagang literal, nag-iiyakan ang mga DD sheets dahil sa live ko. Ba, minsan lang ako mag-live, ha? Sa YouTube, ha? Hindi everyday. Pero kapag nag-live ako, iyakan sila lahat, mga kaibigan. Gusto nyo mapatunayan? Punta kayo sa YouTube ko at mag-iiyakan talaga kayo, mga DD sheets. Meron pa ngang isa tinitreten na ako na ipapatsugi na daw ako. Sabi ko, ipatsugi mo. Ba, takot ba ako? Ba, hello? Hindi pa isinilang ang tao na makakapagtakot kay Admin Rich, komentarista. Hindi pa isinilang ang tao na tatakot kay Admin Rich, komentarista. Tandaan nyo yan, mga kaibigan. Hindi ako takot matsugi dahil alam ko, pag ako'y natsugi, ang punta ko kay Lord. Kasi meron akong malaking pananampalataya kay Lord. Kayo, pag natsugi kayo, saan kayo punta? Kay Satanas. Yung idolo nyo,
Oh, ano sabi ng idolo mo? Ng idolo nyo? Presidente ka daw siya ng, ng impyerno. Sabi ng idolo nyo, ha? Si Inday Lustay. Tapos yung isa nyo pang idol, yung killer at saka manyakis. Ano sabi niya? Dadalhin daw kayo sa hell. Pupunta daw kayo sa trono ni Satanas. Sabi niya yan, hindi ko sinabi yan. Oh. Guys, ang inyong mga idolo, dadalhin kayo sa impyerno. Sabi niya, doon daw kayo lahat pupunta. Sa impyerno daw kayo. Diba? Yan yung totoo, mga kaibigan. Sabi ni Duterte, kung totoo man yan, kasuhan niya. Ha 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 ha. Yan. Galing mismo sa mouth ni Duterte na sa impyerno daw kayo dadalhin. Doon daw kayo lahat pupunta. Kasi sabi niya, hindi daw kayo tatanggapin sa langit. Di ba? Kaya, advice ko, magbaon kayo ng ano ba ibabaon nyo? Kasi kung yung bottle lang ng tubig, kulang yun eh. Dapat magbaon kayo ng marami, drum ng tubig. Kasi ang pagkakaalam ko, hindi uso doon ang tubig eh. Sa impyerno. Hindi uso ang tubig. Ba? Kaya mga kaibigan, magbaon na kayo ng tubig, mag-ready na kayo kasi anytime isasama kayo ni Duterte sa hell. Di ba? Di ba idol nyo siya? Idol nyo? O kapag idol nyo yung tao, sasama kayo sa kanya. Punta kayo ng hell. Di ba? Yun lang yun, mga kababayan. Yun lang yun. Walang iba. Ba? Ay, nako. Talaga naman. Ay. Konting live lang ako kasi 3 oras at 30 minutes ha. 3 hours and 30 minutes na akong nagsasalita sa YouTube. So, kaunti na lang ang live ko ngayon kasi nga pagod na yung boses ko, pagod na rin ako. So, yun na lang ha. Okay. Ano ba yung topic natin? Komentuhan lang natin ito. Sabi nung isang DD Sheets, no? Isang DD Sheet na nag-send sa akin ng message. Sabi niya, Inday Sara, next president. Hindi ko pinansin. Nag-message ulit. Inday Sara, next president. Ngayon, sasagutin ko. Talaga? Are you sure? O baka naman ikaw ay nananaginip? FYI, hindi na magiging pangulo ang iyong Inday Sara. Unang-una sa lahat, tingnan mo ha, 2024 pa lang ngayon, pero sad-sad na ang kanyang mga survey. Sad-sad na ang kanyang mga trust rating, performance rating, sad-sad na. 2024 pa lang. How much more pag dumating na ang 2028? Aba, hindi lang sad-sad yan. Zero. Diba? Sinasabi ko sa inyo, mga guys, sad-sad na. Kasi nga, gising na ang taong bayan. Alam na ng taong bayan ang ginagawa ng inyong idolo. O ngayon, anong nangyari? Guys,
Pinalipad niya sa ibang bansa ang kanyang chief of staff. Para hindi makadalo sa Quadcom. Kasi may tinatago. Ano ngayong nangyari? Yung kanyang mga opisyales, nakalista ng mga pangalan nila. At sila ay binabantayan na para hindi sila makalabas ng bansa. Pero yung isa, yung Lopez, yung kanyang chief of staff, nakalabas na eh. Mabilis na nakalabas ng bansa. Kasi nga, takot si Inday Lustay. Ayaw ni Inday Lustay na humarap sa Kongreso ang kanyang mga empleyado, ang kanyang mga pinagkakatiwalaan. Kasi, syempre, pagdating sa Congress, magagaling ang mga kongresista doon. Magagaling mag-interpolate, mga magagaling na mga abogado. Lalong-lalo na si Congresswoman Luis Tru. Hindi sila makakapagsinungaling doon. Magsinungaling man sila, huling-huli. Contempt. Huling-huli sila. Kaya, para pigilan ang pagkabuking lalo ni Inday Lustay, kailangang umalis ng bansa yung kanyang chief of staff. Siya nga, nakaalis ng bansa. Ang tanong ko, hanggang saan siya magtatago? Hanggang kailan siya magtatago? Siyempre, pagdating dito niyan, papatawag ulit yan. Di ba? Purposely pinagtago ni Inday Lustay. Ganyan ang gusto niyong maging Pangulo? Walang accountability? Ganyan ang gusto niyong maging Pangulo ng Pilipinas? Na kapag tumatanggap ng budget, nakangiti. Pagkatapos, pag tinatanong mo na kung saan dinala ang budget, daig pa ang leon. Galit na galit, gustong manakit. At talaga namang sinisiraan yung mga Congress, sinisiraan yung mga congressman at congresswoman doon at sinasabi inaatake siya. Hello! Walang atake-atake dito. Walang inaatake dito. Dahil lumalabas ang mga katotohanan, nagsasalita ang mga empleyado niya. At yun nga, 4 na ang umamin na sila ay nakatanggap ng sobre galing kay Inday Lustay. Remember, nung unang-una umamin itong si Mercado, nakatanggap ng sobre, 9 na sobre, halagang 50 to 60,000? 50 o 60,000, mga kaibigan? 9 na sobre, ha? Di ba hindi umamin si Inday Lustay? Nag-deny. Ang sabi niya, ano yan, disgruntled yung employee na yan. Ay, may nagawang ano yan, kaya tinanggal. Kaya tinanggal ko. Yun pala, tinanggal kasi hindi nila kayang isama sa kanilang mga katiwalian kasi pumapalag. So, tinanggal na lang. So, ginawan siya ng kwento. At sabi ni Inday, di ba, ayaw umamin ni Inday Lustay, hindi daw totoo. Wala daw gano'n, hindi daw siya nagbigay ng sobre. Kaso, napahiya siya. Kasi, inilabas ngayon ni Mercado yung sobre, 9 na sobre. At pagkatapos, itong mga huling araw lang, 4 na naman na empleyado ni Inday Lustay. 4 ang umamin na sila ay nakakatanggap ng sobre galing kay Inday Lustay. So, ang tanong natin dito, kung si Inday Lustay, very generous na magbigay ng sobre sa kanyang mga empleyado. Wow! Pera ba niya yun? Wow! Ibig sabihin, kung very generous nga siya namimigay ng sobre na may lamang pera sa kanyang empleyado, baka naman mas malaki
ang napupunta sa kanya. Lalo na ang daming mga pera na hindi maipaliwanag. Remember? May 12 million pa. Meron pang 16 million. Rental lang? Rental lang talaga ng safe house? Sabi nga ng mga kongresista, dapat bumili na lang siya ng bahay. Sobra-sobra pa. At gawin niyang safe house. Ang laki rental lang. At lumabas pa yung sinasabi ng mga AFP na never silang nakatanggap ng pera galing kay Inday Lustay. Ano yung sinasabi ng mga empleyado ni Inday Lustay nung nakaraang hearing na ginastos daw yung magkano yun? 12 million? Doon daw para daw sa youth summit, mga kabataan daw na nag-summit. Tapos nalaman natin, hindi naman pala totoo. Kasi ang AFP mismo ang nagsabi na wala silang natanggap na pera galing kay Inday Lustay. Wala silang natanggap na pera. At mind you, hindi pala yun activity ng DepEd, activity pala yun ng AFP, yearly ginagawa nila yun, and mind you, walang accomplishments ang DepEd doon. Anong ginawa ng DepEd? Humingi ng certification doon sa mga opisyal ng AFP para palabasin na meron silang accomplishments. Kaso nung nag-hearing na booking kasi sabi ng mga opisyalis ng AFP, wala daw. At sabi pa ng isang opisyalis kung alam lang daw sana niya na gagamitin sa ganito, sana daw hindi na lang daw sana sila nagbigay ng certification. Booking. Nakakahiya, di ba? Sobrang nakakahiya ang inyong vice presidente. Nakakahiya ang vice presidente. So sana magawa niya ng paraan para maipagtanggol yung sarili niya. Sana pagkatapos nung duration na binibigay sa kanya ng COA, sana makapagpresenta siya ng maayos, clear at tunay na mga dokumento. Kasi ngayon puro gawa-gawa. Dahil sa pag-iimbento nila, wala na silang maisip na pangalan, nilagay na lang Mary Grace Piatos. Diba? Meron pang isang People's Tonight ba yun? Magbibigay daw ng pera, guys, para ituro sino si Mary Grace Piatos. Guys, walang lalabas. Kasi si Mary Grace Piatos ay isang imbento. Kita nyo? Nag-iimbento sila ng mga pangalan para lang masabi na eto, binigyan si ganito. Diba? Puro imbento. Kaya kawawa talaga mga kaibigan, yung mga opisyalis ngayon ng DepEd kasi biro tulad nung isa yung umamin na binigyan siya ng sobre, pumirma siya dahil kailangan daw niyang pumirma. Kita niyo, ginamit siya. Ipinahamak ni Inday Lustay ang kanyang mga empleyado. Mabuti si Inday Lustay kasi limpak-limpak na ang pera nun. Limpak-limpak na ang pera ni Inday Lustay sa kakakurakot. Mabuti siya. May pambayad siya sa lawyer. Paano yung mga empleyado niya?
Walang pambayad sa lawyer yun. Oh. Anong gagawin nila? Nga. Mabuti kung susuportahan ni Inday Lustay yung pagbabayad sa mga lawyer ng mga empleyado niya. Dapat suportahan niya kasi siya naman ang nagpahamak sa mga empleyado niya. Hindi naman mangyayari yun kung hindi niya inutusan yung mga empleyado niya na pirmahan, na i-approve. Di ba? Ayan yan mga kaibigan. No? Etong si Fan Love Philippines, manood ka ng mga hearing para may alam ka kahit paano, para hindi ka bobo. Kasi lumalabas na bobo ka. Diba? Kasi sabi mo, puro chismis, puro kwento. Hello! Puro chismis, puro kwento. Ayun nga yung pinag-uusapan ng mga COA eh. Yan nga pinag-uusapan ng mga kongresista eh. Paano magiging chismis yun? Ikaw ang marites. Kasi didishit ka eh. Wala kang alam. Wala kang alam. Nanood ka pero hindi mo alam. Ibig sabihin, hindi mo naintindihan. Baka hindi ka marunong umintindi ng English. Wala kang utak. Bugok. Manang-mana ka. Doon sa Inday Lustay mo. Bugok. Diba? Witness niya palpak. Nasaan? Nasaan ang palpak doon? Kaya pala naglabasan lahat ng mga baho ni Lustay, Mary Grace Piatos daw. Pa? Yun lang yun mga kababayan. Kaya, etong si Inday Lustay, hahanap yan ng paraan kung paano siya makakalusot sa problema na yan. Hanap siya ng paraan. So mga guys, stop ko na muna uwi na ako no? Nandito lang yung ito ang loob ng aming asyenda no? Pero iba-ibang mga ano to. So yung bahay namin banda doon, outdoor ako nasa outdoor ako. Nandito ako sa gazebo no? Ito ang aming asyenda no? Oy mga didishit yan, gusto niyo bang kunin ko kayo, chimay? Bye, mga kaibigan. Bye-bye. Bye po. Bukas ulit. Bye. Bye. Uwi na ako sa bahay.